Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Kyrie Irving na miss ng maglaro kasama sa tabi ni na LeBron at Luka. Curry, number 1 sa pinakamalaking sahod sa susunod na season. Sino ang kasunod? At si Jonathan Kuminga na ang lumapit, gustong maglaro sa Kings. Mula nung araw na pumasok siya sa liga, 14 na season na ang nakalipas, may kakaiba na talaga kay Kyrie Irving. Oo, ang estilo niya ay halatang may pagkakahawig kay Allen Iverson. Pero kapag pinanood mo siya ng mas matagal, makikita mo rin si Kobe Bryant sa kanya, pati na rin si Hakeem Olajuwon. Para bang kinuha niya ang pinakamahusay mula sa bawat alamat at isinama ito sa sarili niyang laro. Dahil wala talagang bagay sa basketball court na hindi kayang gawin ni Kyrie. Kumpleto ang kaniyang opensa at dahil dito, palagi niyang naiaangat ang kanyang mga team sa pagiging contender. Dapat ding banggitin na naging bahagi rin siya ng mga kahangahangang team sa buong career niya. Ang Cleveland Cavaliers kasama sina LeBron James at Kevin Love, ang Brooklyn Nets kasama sina Kevin Durant at James Harden, at kamakailan lang ang Dallas Mavericks kasama sina Luka Doncic at Klay Thompson. Malaki ang naging epekto ng kanyang mga kakampi sa kanya. Nagsalita si Irving sa kanyang Twitch channel tungkol sa kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang mga naging kakampi sa kanyang career. Bawat isa sa kanila ay may natatanging dinadala sa laro pero lahat sila ay nagtulak sa akin para maging mas mahusay, sabi ni Irving. Sa kanya-kanyang paraan, naging inspirasyon sila sa akin para patuloy kong hasain ang aking laro sa pinakamataas na antas, lalo na sina Bron at KD. Siyempre si Kobe ang number 1 para sa akin pagdating sa inspirasyon. Pero sina Bron, KD, J-Kidd, Vince Carter, Tim Duncan, Reggie Miller, Hakeem Olajuwon. Yan yung mga naaalala ko agad, dagdag niya. Kahit isang segundo, hindi ko binabaliwala. Sana lang nanalo ako ng championship kasama silang lahat sa mataas na antas. Ang pinakamahalagang leksyon na natutunan ko, kailangan mong mahalin ang mga kakampi mo sa laro, dagdag pa ni Irving. Wala ka na talagang mahihiling pa mula sa isang player na katulad niya. Mula umpisa hanggang dulo, puno ng respeto ang pananalita niya para sa kanyang mga nakasama. Bilang isang tunay na estudyante ng laro, ginamit niya ang bawat pagkakataon sa loob at labas ng court para matuto sa pinakamahusay at iangat pa ang sarili niyang laro. Gayunpaman, kung titingnan ang kanyang resume, iisa lang ang titulo niya kasama si LeBron James. Salamat sa iconic na Game 7 3-pointer laban kay Stephen Curry. Pero kahit iisa lang ang kanyang championship, itinuring pa rin ni Irving si Kevin Durant bilang pinakamahusay na kakampi na nakalaro niya. Hindi man sila nagkampiyon sa Brooklyn Nets dahil sa mga issue na hindi basketball related, nakita ni Irving mismo kung gaano kaspesyal ang makalaro si Durant. Si Irving ay nagsabing espesyal ang samahan nila ni KD at hindi na ito mauulit. Pinuri niya si Durant bilang isa sa pinakamahusay sa kasaysayan. Nilinaw niyang hindi ito laban kay LeBron James, kundi pagkilala sa natural na koneksyon nila ni Durant. Nagpasalamat din siya sa lahat ng naging kakampi niya. Sa kabilang balita naman, kamakailan lang, maraming nakakagulat na kontrata ang nakita sa NBA. Kabilang na ang record-breaking na extension ng Oklahoma City Thunder star na si Shai Gilgeous-Alexander. Isang 4 na taong deal na nagkakahalaga ng $272 milyong. Ang kanyang average na taunang sahod na $68 milyong ay magsisimula pa lang sa susunod na taon ng NBA season, kaya may ilang taon pa siya bago niya makuha ang napakalaking bayad na ito. Para naman sa nalalapit na season, ang superstar ng Golden State Warriors na si Stephen Curry pa rin ang mangunguna sa buong liga pagdating sa sahod. Ang tinaguriang pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng basketball ay kikita ng $59.6 million, kaya siya ang nasa tuktok ng listahan ng mga highest paid players sa susunod na season. Kasunod niya ay ang superstar center ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic. Ang 3 beses na NBA MVP ay kikita ng $55.3 million sa susunod na season. Kapareho ng sahod ni Philadelphia Sixers star center Joel Embiid, kaya tie sila sa pangalawang pwesto. Ayon kay Evan Sidery, narito ang pinakamataas ang sahod sa NBA para sa susunod na season. Stephen Curry, $59.6 million. Nikola Jokic, $55.3 million. Joel Embiid, $55.3 million. Giannis Antetokounmpo, $54.2 million. Jimmy Butler,
$54.2 million. Anthony Davis, $54.2 million. Jason Tatum, $54.2 million. Kevin Durant, $53.3 million. Devin Booker, $53.1 million. Jaylen Brown, $53.1 million. Karl Anthony Towns, $53.1 million. Bagaman sina Curry at Jokic ang pinakamataas ang matatanggap na sahod sa susunod na season, wala sa kanila ang pasok sa top 8 pagdating sa average annual salary sa buong liga dahil sa sunod-sunod na mga supermax contract extensions na naipasa kamakailan. Si SGA ang may pinakamataas na kita sa NBA. Mas mababa pa ang AAV ni Jokic dahil tinanggihan niya ang extension pero inaasahang makakakuha siya ng record deal sa susunod na taon. Sa huling balita, ang off-season na sanay magiging kapanapanabik para sa mga fans ng Golden State Warriors ay nauwi sa pagkabigo at pagkadismaya. Wala silang ginawang malalaking hakbang sa pagbuo ng roster maliban sa ilang late second round picks mula sa NBA draft. Samantala, ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga ay lalo pang lumala. Malinaw na ayaw na niya na manatili sa Warriors. Gusto niyang maging pangunahing option sa opensa bilang una o pangalawa, pero hindi siya nabigyan ng ganoong papel ni Steve Kerr. Hindi siya ginawang sentro ng sistema ng team. Ang problema ngayon ay kung paano siya mailalabas. Mataas ang hinihingi ng Warriors kapalit niya sa mga trade package, masyadong mataas na ayaw pasukin ng ibang teams. Dahil dito, hindi rin pumirma siya ng kontratang magbibigay daan sa isang sign and trade deal kaya napilitan siyang maghanap ng oportunidad sa free agency, isang ruta na malamang ay hindi magbibigay sa kanya ng malaking kontrata. Gayunpaman, may mga ulat na nag-uugnay kay JK sa Sacramento Kings, isang team na dati ayaw ng Warriors kausap pagdating sa trade tungkol sa kanya. Ayon sa Warriors Insider na si Anthony Slater sa isang podcast ng ESPN, nakipag-ugnayan na si JK sa Kings General Manager na si Scott Perry sa unang pagkakataon at na-impress siya sa pitch na inilahad sa kanya. Nagustuhan niya ang offer ni Perry at bukas siya sa ideya ng paglalaro sa Sacramento ayon kay Slater. Isa sa mga punto ng pitch ay ang posibilidad ng starting role at mas malaking oportunidad higit kaysa sa kayang ibigay ng Warriors sa ngayon. At sa tingin ko, iyon ang bahagi ng usapang ito na hindi dapat baliwalain. Binigyang diin din ni Slater na hindi lang pera ang habol ni JK. Gusto rin niyang magkaroon ng mas malaking papel at maging star sa isang bagong team. At sa ngayon, tanging ang Kings ang mukhang handang ibigay iyon sa kanya. Hindi lang kontrata ang hinahanap ni JK sa free agency. Hinahanap niya ang oportunidad sa korte, dagdag ni Slater. Matatandaang siya ay pumwesto bilang ika-7 overall pick at nagsilbing role player sa championship run ng Warriors sa kanyang rookie season. Mataas ang naging inaasahan sa kanya pero kalaunan ay naging malinaw na hindi siya bahagi ng long-term plans ni Kerr. Sa kabila nito, hindi natakot siya na ipahayag sa media ang kanyang saloobin laban sa sistema ng team. Sa ngayon, tila sira na ang relasyon niya at ng Warriors at mahirap nang ayusin. Ang paglipat niya sa ibang team sa lalong madaling panahon ay makabubuti sa parehong panig, lalo na sa Warriors na naghahanap ng paraan upang magbawas ng salary at makapagdagdag ng mga bagong piraso para sa kampanya nila sa paparating na season.